Sabi nila, anger weakens your liver. Kay urban legend or medical science, grief daw weakens your lungs. And worry, your stomach. Fear, your kidney. And stress, your heart and brain, and so on and so forth. Jesusness is freedom. To be in Jesus is to be free from many negative things. Be free from negative emotions. Nagdadala yan ng sakit. Nagpapalala ng sakit. Salamat, Panginoon, dahil kayo aming manggagamot, kayo aming tagapagpagaling. At ngayon, Ama, our God Most High, we ask you to reveal greater truths on practical terms, on our day-to-day level. Maunawa namin ang mas mga practical na kahulugan ng naging magmalaya sa Panginoon. Na kami, Panginoon, ay magkaroon ng maximum na kasiyahan sa buhay dahil sumusunod kami sa iyong mga patakaran. Guide us, teach us. In the name of your Son, Jesus, we pray. Be free from negative emotions. Gaano sa atin karami yung sa atin ng mga talagang may mga dala-dala mga negative feelings. Na sumisikip ang dibdib mo, sumasakit ang iyong tiyan, nahihirapan kang huminga, tumataas ang blood pressure. As much as possible, because we are free in the Lord, be free from anger. Napakalaking amo yung galit. If you're constantly ill-tempered or anxious, you're said to have an angry liver. A study compares a clogged liver to when a trash collectors collectively go on strike. Waste builds up, it becomes a breeding ground for illness, and your body basically becomes a toxic waste dump. Pagka laging nagagalit at pag laging stressed. Proverbs 29:22, ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo, or can we extend it to napapasok sa sakit? Ang mga magagalitin, mas matagal gumaling. Pag may sakit, mas madaling magkasakit, mas madaling humina ang katawan. Ano yan? Proven yan, clinically. Maraming mga tests sa mga hospitals na yung mga mas cheerful, mas magaan ang pakiramdam, mabilis mag-respond sa medication at sa therapy. Psalm 37:8, refrain from anger and turn from wrath and do not fret. It only leads to evil, or it only leads to a lot of neganess. Ang daling magalit, lalo kung may kapangyarihan. Lalo kung ikaw yung amo, ikaw yung breadwinner, lalo kung ikaw yung nagbibigay, ang dali-dali magalit. At saka parang may excuse ka at may lisensya ka magalit. Kung isa nga, ikaw na nga yung binibigyan, ikaw pa yung galit. Can you imagine yung nagiging license nung siyang nagpo-provide? Kaya, mas marami sa nagpo-provide na uunang masawi kaysa sa mga pinoprovidean. Ingatan natin ang ating kalusugan. At marami yan nanggagaling sa ating damdamin, sa ating attitude. Ecclesiastes 7:9, do not be quickly provoked in your spirit, for anger resides in the lap of fools. Kalong-kalong daw ng mga hangal ang galit. So kung matalino ka, papalayasin mo yan sa iyong kandungan, hindi mo siya aalagaan, hindi mo siya arugain, huwag kang magagalitin. And don't take pride in being easily angered. Kasi nga iba parang license eh. Kaya ko, I can. Therefore, magagalit ako. But it's bad for you. At lalo namang bad for the object of your wrath. So do not let anger lead you to more mistakes, especially to illnesses. Ephesians 4:26, in your anger, do not sin. Hindi ka naman pinagbabawalan magalit kasi may mga bagay naman talaga nakakagalit. Pero huwag mo daw dalhin pa to the point of committing sin. Do not let the sun go down while you are still angry. In other words, huwag nang patagalin. Because anger is like poison. It hurts its container more than the one for whom it is stored. Yung nagagalit ang mas nagkakasakit kesa yung object ng kanyang galit. So end your anger soonest. At huwag niyo nating iaasa sa ating kapwa na alisin ang galit natin. Tayo mag-alis. Kasi paano kung hindi nila alisin?
Paano kung hindi sila mag-sorry? Paano kung hindi sila mag-make up? Eh di ikaw tong lugi. Kaya ikaw ang gagawa ng paraan para tanggalin mo yung anger sa iyong sarili. Avoid arousing anger in other people's hearts. Isa pa yan. Huwag na tayong manggalit. O nagalit na nga tayo, huwag na nating damihan ng mga galit sa planeta. Huwag na tayong magpagalit pa ng iba. Kasi pag tayo ay nagpapagalit, una, tayo yung nalulugi, tapos pangalawa, pwedeng gawan pa tayo ng masama nung ginalit natin eh. So nagkakadoble-doble. And sa spiritual level, kahit hindi kanya gawa ng masama sa physical level, kaya kang i-harm ng mga tao at physical at spiritual levels. Dahil may mga espiritu tayo, may mga damdamin na nakakaapekto sa isa't isa. Proverbs 29:8, mockers stir up a city, but the wise turn away anger. Ang galit ay pinapawi ng taong matino. Nasusukat ang ating tunay na katalinuhan sa pagpapabilis natin ng pagpapahupa ng galit, sa pagpapalayas ng galit. Therefore, ang pagtatanim ng galit at sama ng loob ay hindi gawain na matatalino. Kasi ikaw ang unang-unang nalalason ng iyong galit. So, paano natin mapapawi yung mga galit na yan? Unang-una, be gentle or be gentler. Proverbs 15:1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. So pag may galit na sa atin mga kapatid, huwag na nating sagutin ng pabalang-balang, huwag na nating lalo pang galitin kasi magiging parang tennis. Sineserve natin yung bola, isaserve natin pabalik-balik, parang volleyball, pabalik-balik yung bola. So pag dumating sa yung bola ng anger niya, hayaan mo na, huwag mo na ibalik. Eh di tapos. Hindi yun kahinaan. That is strength. So soothe angers. Yung anger na yan, yours and theirs. Dalawa ang ating ministry, mga kapatid. Pahupain natin ang galit nila at galit natin. Para matapos. Proverbs 12:18, the words of the reckless pierce like swords, but the tongue of the wise brings healing. Yung pag may nag-aaway, pag sumali ka sa usapan, biglang lumalamig sila, hindi lalong umiinit. Pag may nagagalit sa'yo, pag sagot mo, biglang parang binusan ng tubig yung apoy nila, hindi parang binusan ng gasolina at lalong naglagablab. So doon tayo kailangan ng self-control. Galit na nga siya, galit na galit sa'yo, magsasabi ka pa, mas lalong magpapasidhin ng kanyang galit. Saan ka pupunta? So be wise. And the negative energy, huwag nang suklian. Proverbs 16:24, gracious words are like honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. Marami mga tao, daig pa mga doktor magpagaling ng kapwa sa pamamagitan lang ng malumanay, masarap, matamis at magandang salita. Na totoo, hindi bola, yung totoo. Napakagandang spiritual gift. Yung pagbumuka ang iyong bibig ay nakakapagpalamig ka ng ulo ng kapwa. Meron naman gifted by hell. Pagbuka ng bibig, talagang patay yung mga hindi galit, magagalit na rin. Dapat tingnan natin, mga anak tayo ng Diyos, tayo sumisilong at sumusukob sa lilim ni Jesus. Dapat pag bumubuka tayo ng bibig at nagsasalita, blessing ang lalabas. Peace, friendliness, hindi lalong gulo. So, marami tayong dapat ng mga freedom na ma-enjoy. At nire-review natin lahat ng mga yan. Kasi sa tinagal-tagal na natin na nagba-Bible study, umati ng mga worship services, basa ng Biblia, free na ba tayo sa mga ito? Kasi dapat ito ang bunga ng ka-church, ng ka-Bible, be free from grief. Yung paninimdim, sobrang lungkot, halos pagluluksa. Mga kapatid, hindi naman natin minamaliit o binabaliwala na may mga mahal tayo sa buhay na sa kabilang buhay. Pero ano naman ang bago doon? Hindi ba lahat naman ng ating mga kalololohan ay sumakabilang buhay? Lahat ng mga matatanda, kami sa nga bata pa, wala namang edad yan, sumasakabilang buhay. Bakit pag dumarating sa ating mga buhay yung mga ganito, para tayong nagugulat pa at nasusurprise? Hindi nakakagulat. Part yan ng life.
Physical death is your portal, is your doorway to eternal life. So, dapat handa yung loob natin. I think we cannot be really, truly 100% prepared to the point na binaliwala na lang, ay, namatay ang mami ko ngayon. Okay? Hindi naman ganun. Pero dapat hindi tayo sobrang naninimdim na parang bago yan sa buhay. Lahat naman, kaya mga presidente, mga emperor, mga pharaoh, sa kayamanan, sa kapangyarihan, mga religious leaders, lahat naman sa kabilang buhay. So dapat handa tayo. Ihanda as much as possible para hindi tayo ma-paralyze emotionally when that happens. Because grief can increase blood pressure and the risk of blood clots. Intense grief can alter the heart muscle so much that it causes the broken heart syndrome, so-called, a form of heart disease with the same symptoms as a heart attack. Nakakaganon ang sobrang nalulungkot. Psychological factors such as anxiety and depression are prevalent in patients with asthma. There's a strong association between respiratory symptoms and psychological status. I'm putting in the references para pagka gusto nyo pang maghukay ng more researches. Pero mga may asthma dyan, yung mga lagi na lang napapagod, huminga o may mga respiratory diseases, baka suri-suriin yung mga kapatid, baka lungkot lang yan. Baka hindi maibulalas na damdamin. Mga sinisikil at hindi maipahayag na mga pagsisisi at panghihinayang, nagiging asthma. Hindi naman lahat na may asthma, ganun. Pero, sinasabi na sa atin ng siyensya. The social and medical sciences are already telling us, not to mention the scriptures. Kaya magsumuri tayo. Marami tayong karamdaman galing sa damdamin. Galing sa puso at isip. Hindi dahil sa galing sa katawan. Psalm 31:9, Be merciful to me, O Lord, for I am in distress. My eyes grow weak with sorrow, and my soul and body grow weak with grief. So my soul, my body. Tatandaan natin, tayo ay body, mind, spirit. Tayo ay katawan at spirito at damdamin. Magkakakonekta yun. Na best way ng pag-aalaga ng ating physical body is pag-aalaga ng ating emosyon. So, tiyakin natin na katulad ng mga grave griefs, mag-process tayo correctly and then move on. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa lungkot forever. Lalong-lalo yung pagka tayo ay nangungulila o naulila ng mga mahal natin sa buhay, mahalin nyo lang todo-todo bago sumakabilang buhay. Para pag sumakabilang buhay, kalahati na ng lungkot nyo, bura na. Kasi alam nyo namang ginawa nyo yung best eh. Alam nyo namang minahal nyo. Konti na lang matitirang lungkot. Ang mahirap kasing lungkot, yung may kahalong pagsisisi. Yung may regret. So, bawasan natin yun, i-preempt natin yun, let's love na. Para pag dumating yung panahon, hindi masyadong nakakagimbal. Nehemiah 2:2. So the king asked me, Why does your face look so sad? While you are not ill. This can be nothing but sadness of heart. Sabi, bakit ganyan na itsura mo? Wala ka na makaramdaman. Sabi niya, lungkot yan. Kaya ka ganyan. Kaya kitang-kita sa ating muka yung lungkot. Hindi kayang takpan. So ang mabuti pa, imbes solvin mo yung itsura mo from the outside, solvin mo yan from the inside. Dahil pag payapa ang puso, tahimik ang puso, makikita sa skin pores. Huwag nyo nang titigan yung skin pore ng katabi nyo. Sabi natin, kailangan nakikita, it emanates from within. Psalm 13, verse 2, How long must I wrestle with my thoughts? And day after day have sorrow in my heart. How long will my enemy triumph over me? Or, let's say, how long will my enemy affect my emotion? Pagka galit tayo, o kaya nalungkot tayo dahil sa ibang tao, eh di galing sa kanila yung ating karamdaman. So, kaya natin yung pigilan. Sabi niya,
Hanggang kailan ako makikipagbuno at makikipagbabag sa mga sarili kong iniisip, sa sarili kong mga inaalala at pinoproblema. Dahil ang talagang number one nating kalaban sa paghahanap ng kapayapaan, ng katahimikan, ng kasiyahan, ay ang ating mga sariling isip. Ang number one na nagpapahirap sa buhay natin ay ang ating isipan, iniisip, pinag-iisipan. Pag natutunan natin na disiplinahin ang ating isip, ituon sa maganda kaysa sa pangit, ituon sa nakakatuwa kaysa nakakainis, ituon sa nakakapagpatahimik kaysa nakakapagpabagabag, napakaraming kalusugan ang tatamasahin natin sa buhay. Control, direct your thoughts. Psalm 119:28, my soul is weary with sorrow. Strengthen me according to your word. According to the word of the Most High God. According to the word of the Most High God given to us by the Lord Jesus Christ. So, strengthen me according to your word, according to your thought, according to your truth, according to your idea. So, what can strengthen us? Thoughts. What can weaken us? Thoughts. Kaya yung tinatawag nating pinanghinaan ng loob, nasiraan ng loob, nagdalawang loob, puro yan tungkol sa thinking process. Kaya pag sinabi natin buo ang loob, ganun din yun. Nakafocus, buo ang isip, nakatuon sa tama. So protect your heart from containing sorrow. Piliin ang mga iisipin. Piliin ang pag-uusapan. Piliin nyo, kung kayo mahilig sa social media, ang ifa-follow. Piliin nyo ang babasahing comment. Kasi 99% ng mga comments sa social media, magpapalungkot, magpapagalit, magpapainis sa inyo. So bakit nyo gagawin sa sarili nyo yun? Ba't kayo magbabasa ng comment ng kung sino-sino, nang ibig sabihin, pinapapasok nyo sa loob ng utak nyo yung thoughts nila. Yung utak nyo parang bahay nyo yan. Kasi sino papapasukin nyo? Magkakalat, magdudumi, magbabasag, maninira. Ganon pag nagbabasa tayo ng post ng iba. Ganon pagka nagbabasa tayo ng sari-saring comment. Ganon pag nakikinig tayo sa sari-saring bulong-bulong, chismis-chismis, dala-dala ng mga tao. Bakit nyo bahayaan na pamugaran ng neganes ang inyong utak? Kahit pa sandali, binasa ko lang naman, pero hindi na-apektuhan ka rin nun. Piliin. At sabi nga, comfort me, strengthen me according to your word. Therefore, a word here as balm, as medicine. Kasi ang salita, kung lason, gamot din. Depende kung kaninong salita at kung anong salita. Proverbs 17:22, a cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. So you see, it begins spiritually, emotionally, non-physically, kasi a cheerful heart is good medicine. Nagiging physical ang effect. A crushed spirit dries up the bones, from the spirit to very physical bones. So ang nakaka-apekto ng ating physical bodies ay ang spirit, ang thought, ang emotion. So doon tayo nagbabantay. Ang pagkakamasayahin ay mabuti sa katawan at ang malungkot ay unti-unting namamatay. Kaya yung mga iba nga, pagka sila ay nakakapili ng room sa ospital, magtatagal sila ng konti doon, magpapagaling, pinipili nila yung yung ward ng mga bagong panganak. Kasi masayang ward yun. Yung mga nagdadatingan, may mga dalang cake, may mga dalang lobo. Kasi may bagong ipinanganak eh. Kung inilagay ka katabi ng morgue, di ba? Napatabi ka dun sa palliative care. Although, syempre, kailangan naman ng iba yung palliative care, pero doon ka pa napa-assign yung lagi ka nakakarinig ng mga nananangis kasi biglang sumakabilang buhay yung pasyente. Di ba? Ang hirap gumaling. So, surround yourself as much as your power will allow you with cheerfulness. Surround yourself with color.
with happiness, with music. Surround yourself with good news, not bad. Makakaapekto sa'yo. Cheerfulness is not the situation. It is the attitude or the reaction of you. Be cheerful. You cannot always be happy, but you can choose to be cheerful. To meet every situation with as much cheer as possible. Because sometimes one energy of cheer changes the entire equation. Nasa attitude natin talaga. As much as possible, mga kapatid, be free from worry. Siyempre, para ka maging free from worry, you must do your homework. You want to be free from worry na magutom, edi magtrabaho ka, mag-ipon ka, magtanim ka, magganon. You want to be free from health worries, live as healthfully as possible. Marami tayong pwedeng gawin na practical, pero marami rin na hindi kayang gawin in a practical way only, but also by controlling your attitude. So, huwag laging problemahin lahat ng mga bagay. Pero pastor, parang wala pong makita akong solusyon sa problema ko. Inang, pagka walang solusyon, hindi ang problema. Kasi bawat problema may solusyon. Yun ang definition ng problema, may solusyon yan. Walang katapat na problema, solusyon, hindi yan problem. It's just a fact to be accepted. Tanggapin mo na lang. Hindi ang problema, wala palang solusyon eh. Live with it. Adjust. Make the most out of it and stop problematizing it. Kasi ang tao na lagi nagwo-worry, laging naninigas ang sikmura. Laging merong stomach trouble, stomach upset. You may feel butterflies, so-called, in your stomach when you're nervous. In more serious times, you may feel nauseous or even vomit. If this happens often, it can lead to stomach pain and sores in your stomach lining. Magkaka-ulcer ka. Ang maraming may ulcers, mga kapatid, are warriors. Hindi lang lagi silang walang makain o gutom. Mostly, warriors. Kasi pag lagi ka nag-aalala, ang registration niyan sa sikmura. Laging naninigas yung sikmura mo, nagkakaroon ka ng mga LBM. Kita yung mga ninervyos, bigla na lang nagkakaroon ng mga LBM. May kinalaman talaga. May kinalaman. Stomach problems are one of the most common symptoms of stress and anxiety. Kaya mga partner sa buhay, pag yung partner nyo laging may sakit ng tiyan, baka kayo ang dahilan. Hindi naman laging dahil stomach cramps for no reason at all. Marami doon, may anxiety, may worry, may nervyos. The brain and gut are connected via the vagus nerve, increasing digestive irritability and irregularity when stress and anxiety occurs. Kaya maraming ninenervyos, nag-iisip, nag-aalala, hindi natutunawan. Sinisikmura, nagkakaroon ng stomach upset. Don't worry, especially when you have no solution. Pag may solution, do what you can to solve it, pero pag wala, accept it. Live with it. Overcome it with attitude. With positive attitude. Matthew 6:27, can any one of you, sabi ni Jesus, by worrying, add a single hour to your life? Wala naman talaga. Pastor, magdamag po ako, hindi nakatulog, kaiisip na problema ko. May solusyon na ba? Wala pa rin po. Di dapat natulog ka na lang. Wala pa rin naman pala solusyon napuyat ka pa. At dahil puyat ka, humina ang iyong immune system, nagkaroon ka ng mga ibang sakit, sumakit ang ulo mo, hindi ka makakonsentrate, lalo dumadami yung problema mo. Napakalaking at napakagaling na discipline, mga kapatid, yung alam mo kung ano yung dapat mong problemahin at talagang hindi. Change what you can change, accept what you cannot change, live with it. That's how we adapt. Matthew 6:34, ang bukas, sabi ni Jesus, ay mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong suliranin sa bawat araw. Huwag nyo nang i-fast forward pa yan. Proverbs 15:30,
Good news gives health to the bones. Tayo mga kapatid, pag may tinawagan, tinext, in-email, minessage, health ba ang dala natin o illness? Good news ba or bad? Huwag tayo magkandarapa sa pagdadala ng bad news. Ma-associate pa kayo with the bad news eh. Meron naman, hindi pa ina-announce ang family na namatay yung nanay nila, naunahan mo pa mag-post. Unahan mo sa isang kondisyon, ikaw ang magpalibing. Ikaw ang tumubos sa ospital, bayaran mo lahat ang bayaran. Ngayon kung hindi mo gagawin yung manahimik ka and let the family announce it. Yung mga bad news, may sakit pala si ganun, mauuna ka pa magbalita. Huwag tayong magkandarapa sa pagdadala ng balita. You know why, mga kapatid? Kahit hindi ka kumibo, malalaman din nila yun. Makakarating din. Bakit pa through you? Bakit pa ikaw magiging bad news channel? Manahimik ka na lang because good news gives health to the bones. The opposite is true. Bad news brings illness to the bones. Why be an agent of illness? So look for and focus on the good, the positive news. Marami namang magandang pwedeng ibalita eh. Kung yun ang laman ng ating isip. Pero kung puro negative, kasi ganun takbo ng isip natin. Ang natatanggap ng antena ng utak natin yung negative kasi doon tayo nakatune in. That's why be changed by the renewing of your mind. Out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So ganun din yun. Out of the abundance of the heart, you make posts, you make comments. Kaya ang binabantayan, ang tunay na warfare is in the heart, in the mind. Dahil doon tayo nananalo o doon tayo natatalo. O doon tayo nagpapatalo. Give and share good and positive news. It's a Jesusness ministry. Gumising na ba tayo isang umaga na sinasabi natin, ano kayang good news ang maipadala ko sa nanay ko? Nanay, nag-Gcash na po ako. Wow, good news. Di ba? O hindi, ano kayang bad news ang maipadala ko sa mga kamag-anak ko? Madaingan, mautangan, mahiraman. Disiplinahin ang isip. As much as possible, be free from fear. Be free from fear. What do you fear? What is the worst that can happen to anyone? Di ba, sa tingin ng 99.99% of the people, the worst is for you to die. But when you can say to die is gain, and really mean it, pag naiintindihan natin ang ibig sabihin na itong buhay natin sa mundo ay bahagi lang, isang chapter lang ng tunay na eternal life natin, what's so bad about dying? It's not good, especially kung madidisconnect ka to the life that you know and to the only life that you know so far. Pero dapat meron tayong nakikitang hope, meron tayong nakikitang beauty even in passing. At if that is not really so bad, what can be so bad? Naku, pastor, natutunaw na po lahat ang yelo sa North Pole. Pumunta ka, pigilin mo. Paano ko naman po gagawin yan? Yung pala, di mong problemahin. Yun naman planeta talaga, all throughout its history, narong magyelo, narong matunaw, magyelo, matunaw, uminit, lumamig. Kaya lang noon, wala tayo to know it. Ngayon, nandito tayo, so mag-adapt tayo, mag-adjust. Because life is always correcting itself. Sabi nga ng Jurassic Park, life finds a way. Nagbabalance. Kailangan i-balance ng mundo ang buhay kasi ini-imbalance natin eh. So, when the earth is balancing itself, have faith. Because Jesus is the one, the Son of God, the Son of the Most High. He holds everything in His hands. Hawak ng kataas-taasan ang lahat ng nilikha. So, chill ka lang. Mag-adjust ka sa level na kaya mo at yung hindi mo kaya, ipasa Diyos. Para hindi ka laging natatakot. Mula po nung nagsimula ako magbuklat ng Biblia, many decades ago, lagi na lang iniisip ng mga tao, end of the world na yata today. Pag lagi mong inisip yan, kahit hindi mag-end ang planet, yung world mo nag-e-end. Ikaw ang lumilikha ng end time scenario in your mind.
At ikaw ang nagpapatense sa iyong sikmura, nagpapataas ng iyong BP, at nagbibigay ng fear sa iyong buhay. Ano naman ang magagawa mo? Wala naman eh. So, move in your area where you can make a difference, where you can really do something, at ipasa Diyos ang lahat. Yun ang tinatawag natin na faith. Hindi faith na parang careless abandon of intelligence, kundi yung hindi mo kaya, ipasa Diyos mo. Yung kaya mo, di kayanin mo. Fear, anger, sadness, and guilt clearly featured in the person's experience of advanced liver disease according to an experiment. Kaya sa Jesusness, 1 John 4:18, napakalinaw, there is no fear in love. That's why God is love. That's why the teaching of Jesus is love. And the only command left by Jesus is to love, because there is no fear in love. When you believe in the love of God, that the love of God is gracious enough to save you, to bring you to eternity, there will be no fear, even of death. Kaya pag love ang naka-emphasize, walang fear. Kasi ang pinanghahawakan mo yung pag-ibig, yung grasya ng Diyos. Pag nanghawa ka sa legalistic religiosity, pag nanghawa ka sa law, there's always fear. Because you always break the law, you're always not able to obey all the law all the time. Therefore, matatakot ka sa punishment, therefore you will live in fear. Kaya napakalaking kontra yung grace and love. Kaya napakalaga sa niya, there is no fear in love. Manghawak tayo sa pag-ibig ng Diyos, hindi sa ating performance. But perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Ito self-examination, mga kapatid. Pag puro pa tayo fear, lalo fear of death, fear of the afterlife, reviewin natin kung naintindihan na talaga natin yung love of God. Kasi daw, fear has to do with punishment, and the one who fears is not made perfect in love. Ang bunga dapat ng tunay na pagkaunawa ng pag-ibig ng Diyos is kapanatagan, kapayapaan, katahimikan ng loob. Walang pag-aatubiling pagtanggap sa kalooban ng may likha, na tayo ay nasa kanyang kamay. At alam nating mahal niya tayo, therefore confident ka. Kaya nga dapat talaga love. Love ang pairalin. Love ang paghariin. Love ang tanggapin. Love ang ibigay. Huwag matakot. Huwag manakot. Pagka nananakot, hindi love ang teaching nun, fear. Seek love. Seek Jesus. Seek Jesusness. Huwag Pharisiness. Kasi yung Pharisiness is about law, about your shortcoming, about punishment, therefore about fear. Pag nananakot, Pharisiness yun, hindi yun Jesusness. Kasi sa Jesusness, you will be assured. Hindi ka kukonsintihin, itutulak gumawa ng mali. Kundi, tutulungan ka na maging better and better every day, pero itunuturo lagi sa iyo, ano man ang pagkukulang mo ay pupunan ni Jesus. Pero hindi excuse yun para hindi ka na magpuno at hindi ka na mag-improve. Pero at the end of the day, may kulang ka, charge it to love. Yun ang ibig sabihin, there's no fear in love. Naniniwala ka kasi. Naninindigan at umaasa doon. So, give love. Give Jesus. Give Jesusness. Wag Pharisiness. Anong binibigay natin sa kapwa natin? Jesusness or Pharisiness? Non-fear o fear? Peace or trouble? Again, it's a mental battle. Dapat clear sa atin kung saan tayo nakatayo, the part of our brain. Nandun ba sa mananakot o doon sa magbibigay ng kapayapaan? Proverbs 3:24, when you lie down, you will not be afraid. When you lie down, your sleep will be sweet if you truly understand the love of God. Luke 8:50, hearing this, Jesus said to Jairus, don't be afraid. Just believe, and she will be healed. Ano ang kontra ng healing? Fear. Ano ang nagbibigay ng healing and peace? Belief. Faith. Faith in what? Faith in the love of God.
Naniniwala ka doon? Pag naniniwala ka, natatanggal yung mga bara na bumabara kahit sa yung mga ugat, dadaloy ang dugo, dadaloy ang pagpapala, dadaloy ang kalusugan. Kasi ang number one na hadlang dyan is lack of faith. Fear. Sa Jesusness, napakalinaw, John 14:27, sabi ni Jesus, "Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Alam na natin yan. Nabasa na natin siguro more than 100 times. Nakabisa pa ng iba, pero tumatalaba sa buhay natin. Talaga bang peace ang dulot? Kapayapaan, katahimikan. Stress and uncontrolled reactions to stress can also lead to kidney damage. Ang daming sakit galing sa damdamin. Galing sa negative feelings. At kung galing yan sa mga negative feelings, therefore, kayang pagalingin ng positive feelings. Kayang pagalingin ng kapayapaan, ng katahimikan, ng pag-ibig. So, as much as possible, be free from stress. Piliin kung anong pag-i-stressan or not. Tulad na magkapatid na Mary at Martha, hindi masama ang ginawa ni Martha. Gusto niya maghanda sa kusina, gusto niya magpakain ng mga bisita, gusto niya maging very hospitable. Pero sabi ni Jesus, "Mary, many things are not needful." In this instance, at this moment, ang mas mahalaga yung pinili ni Mary, na nahimik, umupo dyan, nag-aral. Because I will not always be here to teach. So makinig kayo, yun ang mahalaga. Hayaan mo na yung kusina. We can get by without a perfect lunch. We can get by without a perfect accommodation. But the best for you to get by is to hear my teaching. So, piliin natin kung anong pagpapaguran. Nung araw, nung nagsisimula tayo ng mga church work, napakalaking problema pag wala kang gitarista, pag wala kang tumatambol-tambol dyan, pagka wala kang tutugtog, parang ang laki-laking problema. Agaw-agawan ng mga churches nung araw, ewan ko lang kung ngayon ay totoo pa rin, agawan sa mga musician, agawan sa mga singer. Kasi parang they measure the success of an event or a worship event kung gaano kaganda yung kantahan, kung gaano kasigla, ganyan. Pero ginawa nating policy nung araw pa, o walang mga musician, o di mag-1 tayo. Walang -1, sabayan natin yung kaset. Kaset pa kasi nun eh. O walang kaset, edi a cappella. Malat po kami, edi walang kantahan. Hindi naman kailangan lagi lahat yan na nandyan para tayo makipagtagpo sa Diyos. Para tayo makipagdiig sa Diyos. Hindi kailangan perfect yung event. Hindi kailangan perfect lahat. Ngayon kung mapapaganda natin, edi maganda. Pero kung hindi, edi tiyaga tayo. Relax. Maraming level ang spirituality. Hindi kailangan lagi na through technical excellence. Although, maganda na may technical excellence para hindi tayo naabala, hindi gumagaral-gal ang sound system, hindi kikidlat-kidlat yung ilaw. Pero kung talagang ganun, edi adjust tayo. Kasi ano ba talagang tunay na mahalaga? To share the words of God. To share the words of Jesus. I mean, pwede naman gawin yun kahit walang fanfare, kahit walang drama. Ang mahalaga, you know what is truly important. Mga kapatid, sa inyo pong buhay, sa edad nyo ngayon, na-define nyo na ba? What is truly important to you? What is truly important in your life? Na kailangan talaga nandun. At yung mga iba, pwedeng wala na. Kung nandun, salamat, bonus. Pero yung iba, pwede namang wala. Huwag tayo magpagod sobra. Yung sabi ni Jesus kay Mary, kay Martha, Martha, many things are not needful. Ano ang hindi naman talaga needful? Nakandara pa tayo, pinagpapakamatayan natin gawin, hindi naman pala needful. Pagka na-identify na natin yon, ang laking relaxation ang mangyayari sa buhay natin. Maraming hindi naman talaga kailangan. So be free from stress. Especially from needless stress. Mental health can positively or negatively impact your physical health and risk factors for heart disease and stroke. Stress may contribute to poor health behaviors linked to increased risk for heart disease and stroke. In fact, studies suggest that the high levels of cortisol from long-term stress can increase blood cholesterol, triglycerides, blood sugar, and blood pressure, common risk factors for heart disease.
So, stress. Tapos kung ang pinag-i-stressan natin, hindi naman needful, nagka-heart attack ka na tuloy, kailangan talaga marunong pumili. Many things are not needful. Marami mga bagay na hindi kailangan ipangutang. Marami mga bagay na hindi kailangan gastahan. Maraming bagay na hindi kailangan bilhin. Piliin para hindi tayo ma-stress. Proverbs 14:30, a heart of peace gives life to the body, but envy rots the bones. Napakalaking health risk ang mainggit. Maraming mga sakit ang inggitera. So mag-isip-isip tayo, bakit nga kaya? Dahil kaya inggitera ako, inggitero. Bakit ako nagkakaroon ng ganitong mga sakit sa buhay? Sinasabi na sa atin ng Scripture. Napakalinaw na yan. Huwag tayo makipagtalo. Both Scripture and science. Sinasabi sa atin, makinig tayo. Psalm 31:10, my life is consumed by anguish, and my years by groaning. My strength fails because of my affliction, and my bones grow weary. Kalaban natin ang lahat ng neganess. Isaiah 32:17, the fruit of the righteousness will be peace. Its effect will be quietness. So ang true righteousness, true godliness leads to peace. Kaya it's much more peaceful na magpatawad kaysa patuloy makipaggera. To walk away from stressors, not to stay there and fight. To walk away from those that give you stress. Walk away. Learn that art of Dedma. May nadinig kang pangit, nakakagalit, walk away. Ignore it. Your value does not depend on what people say. It depends on what you think of yourself. And you cannot control what people think and what people say. So why worry about it? Why belabor what people think of you? Ang mahalaga, what you think of yourself and what God thinks of you. Walk away from stressors. It's not worth the fight. Kasi kahit malabanan mo itong isang to, marami pa isang daan na naghihintay sa'yo. So lalabanan mo lahat? You will stop at every station. You will fight every battle. You will wear yourself out. And then before you know it, namatay ka na. Natapos na yung chance mo at life. Ang iksi-iksi ng buhay, mahaba na nga pag inabot ka ng 95. Tapos, nabuhay ka halimbawa ng 90. Natutulog ka 8 hours a day. Di 1/3 of your life. 1/3 of your 24 hours is 8, di ba? So kung 90 years ka na buhay, 30 years kang tulog. O di, wala ka lang nagawa, 30 years. Nagre-rewind ka lang, nagpapahinga. 60 years na lang ang natira. Gaano karami sa years na yon yung gagamitin mo sa galit, sa stress, sa worry, sa anxiety? Ilang minutes a day? Ilang hours a day? Ilang hours a week? Ilang weeks a month? Ilang month in a year? And ilang years in your 60 years? Baka ang dami-dami, naubos sa walang kwenta. Naubos sa pagreklamo, pakikinig ng reklamo ng iba, pag-iisip ng mga nega, mga takot. Ilan na lang natira for happiness? Magpakatalino tayo. Huwag tayo magsayang ng oras sa mga walang kwenta, lalo sa mga negative things. Kailangan quietness. Yun ang goal natin, to lead a quiet life. And how can you be quiet kung bakit lahat na lang ng ginagawa mo at binili mong mahal, ilalagay mo sa ipopost mo? Siyempre maraming maiinggit, maraming magkikriticize, o baka pagplanuhan ka pang nakawan, hiraman, agawan. Kaya mas tahimik ang buhay na tahimik. Naku mga kapatid, huwag niyo i-post ang love life niyo. Ipopost mo kung gaano kabait ng yung boyfriend o asawa, kung gaano siya kahusay na kumamot ng likod mo, kung gaano siya kabait. Aagawin niya ng kumare, manahimik ka. Kailangan yung mga mahal mo sa buhay, mga mahalagang bagay, keep it away from public scrutiny and from public interest.
Naghahanap tayo ng gulo pag pinapublicize natin ang lahat-lahat. Maliban na lang meron kayong ministry to your public, na meron kayong laging kailangang i-share ng mga lesson, i-share ng mga knowledge. Pero kung hindi ganon, you are privileged not to be accountable, to be teaching many people, to be sharing things. Manahimik kayo, yun ang tahimik na buhay, nandun ang saya. Romans 8:6, the mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life and peace. Romans 14:19, let us therefore make every effort to do what leads to peace, especially what leads to your own peace. Para hindi ka guluhin ng iba, huwag kang maging accessible, huwag kang maging open, para hindi ka laging susceptible. Titus 3:2, slander no one, be peaceable and considerate, and always be gentle toward everyone. Huwag magsalita ng masama laban kanino man. Umiwas sa pakikipag-away at maging mahinahon at magalang sa lahat ng tao. Ito ang patungo sa kapayapaan at tahimik na buhay. Yung kabaligtaran nito, patungo yung sa gulo. Dapat conscious tayo pag pumipili. Anong gagawin natin? Jesus wants us well. Jesus wants us peaceful and happy. But we have to do life in His terms. Itinuro niya. Sabi niya, I am the way. I am the truth. I am the life. Kung gusto natin yon, sumunod tayo sa way ni Jesus, sa truth ni Jesus, sa kanyang life. Panginoon, patahimikin niyo po ang aming puso. And without fanfare, without drum beating, without noise, mapag-isipan namin what truly matters in our life. Ma-identify namin kung ano yung mga hindi naman kailangang pagpaguran na pinagsasayangan namin ng pagod. Kung ano yung mga neganes na hindi naman dapat naming pansinin at ipamalita at ikalat at palaguin pa na ginagawa namin. Turuan niyo kami, Lord, to lead our lives quietly, peacefully, in a way that pleases you and in a way that brings us on the path of peace. Pagbulay-bulayan natin itong mga kapatid, matahimik na pag-iisip, walang drama, just intelligent thinking, and spiritual enlightenment. Ano ang mga dapat natin gawin para ang buhay natin mas maging peaceful, restful, healthful? Sa ilang saglit, makipag-ulayaw sa Espiritu ng Diyos, listen to that voice of the Spirit.